Good day, ma'am. This is our report in AM3. Rules 54 to 56, presented by JC Taro. Rule 54, deployment of PSP in conflict of claim situation. Diretso na ako siya explain, ma'am, para mas madali ang video niya. Section 247, conflict of claims. Excuse me. Ang conflict of claims kay may tabo kung naay bagong PA, private agency, or PSA, private security agency, nga magsulod og kontrata og na-deploy og mag-deploy og security guards sa isa ka property nga naay existing nga security agency nga nagbantay didto, meaning dili pwede nga ang new security agency, PA or PSA, mag-deploy og tao kung naay incumbent or existing agency nga assign sa property. Kay kung buhaton nila kung makagubot o magkalalis kung kinsa ang authorized, mao bitaw nga naay guidelines nga procedure nga buhaton sa SLRB, Security Licensing and Regulation Regulatory Board, pero kinahanglan pagyud siya og kanang approval sa chief SOSHA before i-implement. Imagine kanang for example lang, imagine kanang na boarding house nga naay sa kasabutan ang tagiya nga siya tagiya sa isa ka tenant nga siya ang mogamit sa kwarto, then mukalit lang og naay bag-o kanang moabot bitaw nga mo enter og siya ang mo claim ato nga kwarto. Kung duha sila, di ba, kanang magkagubot, mao na ang pagkasabot sa kanang claim conflict of claim. Dili pwede nga i-allow ang new tenant nga mosulod kung napa ang old tenant nga legal o authorized nga mag-occupy sa kwarto. Maupod nga ang security agency kung naay incumbent PA or PSA nga nakabantay sa property, dili pwede nga ang bag-ong agency mosulod og deploy guards para malikayan ning nga away o confusion. Napay guidelines from SLRB with approval from SOSHA. Tapos next slide is section 248, power of SOSHA to issue status of anti-order. Ang section 248 nag-ingon nga ang karang SOSHA, Supervisory Office for Security and Investigation Agency, kay naay power or authorized nga mag-issue sa og status anti-order. Unsa pasabot ani? Kung naay PSP, Private Security Personnel, or PSA, Private Security Agency, nga na-issue og conflict, si Chief SOSHA pwede mo decide kung ani nga order para magpabilin lang sa original setup, meaning dili siya pausab-usab og arrangement until ma-resolve ang problema. Excuse me. Next slide is security section 249, power of SOSHA confiscate firearms of PA deploy in conflict of claims situation, albeit valid juridical LTO PDF and firearms. Ang section 249 naghatag og power sa SOSHA, Supervisor of Security and Investigation Agencies, og ang RCSUS, Regional Cyber Security Units, nga na i-confiscate ang firearms sa mga security guards or security agency kung naa sila'y conflict or claims usa ka property, bisan pa og valid ang ilang LTO-PF license to own and process firearms og registered ang firearms. Kung register ang armas, pwede gyapon kanang kuhaon temporarily para malikayan ang gubot. Ang tumong ani kay para preserve ang peace of order og maprotektahan ang kinabuhi sa mga tanang na naa sa lugar. Mao na maghimo og guidelines SOSHA para klaro ang proseso. And rules 55, limitation on duties and responsibilities and prohibited acts security professionals. There is section 250, private security personnel, PSP or fixed post.
Ang Section 250 ang nag-explain duties and limitations sa isa ka private security personnel kung naka-assign sila sa fixed post, example, sa mall, bank, or building. Ang trabaho nila kay simple but very important. Bantayan ang lugar, mag-maintain sa peace of and order o maprotektahan ang tao, property. Pwede to access control like checking IDs, bags, patrolling or emergency response. Pero na sila kanang klarong limitation of prohibited acts. Number one is kanang dili sila pwede mag bodyguard or escort sa tao. Number 2 is kanang ang ilang trabaho limited sa area nga gi-assign sila. Number 3 is dapat uniform ragyod ang ilang sulob, dili civilian or lain attire. Number 4 is kung nag-operate lang sila sa equipment, backup sila sa mga handle o non-lethal device, dili sila dapat magdala og firearms. Number 5 last is og syempre kanang number 5 is kanang syempre is kanang dili pud sila kanang similar prohibited acts nga pareho sa mga example. Next slide is Section 251 Private Security Personnel Conduction Service. Ang trabaho anin nga type nga of service nga kay magbantay o mag-secure sa mga movable property nga nag-travel or gitransport, example barko, aeroplano, truck or car, or even variable cars in transit. Pero kanang take note, dili ginigamit og armor vehicles og dili og naa sila limitation. Number 1 is dili sila pwede mag bodyguard og mag-escort sa tao, property ragyod ilang responsibility. Number 2 is kinahanglan magkasulob sila og kanang official uniform para sa guard on post service, especially kung nagdala sila og firearms. Tapos next slide is Section 251 Armor Vehicle Security Service, ASS. Section 252 is about Armor Vehicle Security Service or ASS. Ang trabaho ani kay pag-secure sa og transport of cash as asset or valuable gamit ang armor vehicle, kasagaran para sa deposit, pick up or delivery. Pero na sila kanang klarong rules and requirements. Una is dili sila pwede maghimog bodyguard sa tao, valuable sa ragyod ang ilang responsibility. Kinahanglan nang naka-uniform sila nga specific para sa Armor Vehicle Security Service, especially kung nagdala og armas. Katulo is ang tanan armor vehicle nga ginagamit sa PSA or CGF kinahanglan nga ma-register og ma-report monthly sa SOSYA. Ikaupat kay ang mga personnel kinahanglan na ay special training and qualification nga mas taas kaysa ordinary guards. Kalima is ang armor vehicle dapat bullet resistant og naay fault safe nga dili basta-basta ma-access bitaw well ga transit sila. Tapos ikaunom kay dapat naay say minimum crew mga tulo guro or usa ka licensed driver og at least duha ka licensed crew. Panglas is kinahanglan mosulod sila og standard guidelines nga gi-issue sa chief o SOSYA. Yes. And next slide is Section 253 Investigation and Detective Service. Only authorized private security agency PSA ang pwede mo offer ani nga service. Ang purpose ani kay para matabang sa pag-gather og information either para ma-prevent ang crime, ma-solve ang legal, financial or personal problems. Pero naagya po ni limits. Una, dapat licensed investigation detective ragyod ang pwede magbuhat sa ani nga trabaho. Kadua, kinahanglan mosulod sila sa standard or organization, operation and training nga giset sa chief SOSYA.
Next slide is section 254. Security equipment, hardware and software and electronic security device and system and service. Ang authorized private security agency or PSA pwede gamiton ang scientifically designed electronic security system, example CCTV, anti-burglary alarms, robbery or instruction alarms o uban pa. Pero na sila kanang kondisyon. Number 1 is dapat licensed o trained security personnel lang ang mo-operate ani nga equipment. Ikaduha, ang PSA nga nag-offer ani nga system dapat responsible sa registration o licensing sa mga device o operation proper government agency. Ikatulo is kung naay investigation unit nga gusto mo examine sa system like CCTV or alarms, kinahanglan ka ng naay prior consent before sila mag-conduct og forensic exam. Additional note, naay 1 year transitory period para sa mga unlicensed operators aron makakuha og training og licensing to exercise security profession. Kung wala pa licensed operator within the period and barangay chairperson or head of security division ang authorized to give a consent for forensic exam. And section 255, application of the force continuum. Ang section 255 kay about sa force continuum, pasabot anay kay kung ang guard na sila risky nga situation, dili sila diretso dapat gamiton ang pusil na step or levels nga dapat sundon depende sa usa ka grabe ang situation. For example, ani nakaibuhaton level 1 presence, basta makita lang nga alert sa ang guard makapagpugong og crime. Kaduha kay verbal, kung dili mulingi istoryahon in a firm voice. Katulo is physical restraint, kung dili gyapon pwede na i-hold ang suspect pero limited ra og dili sobra. Level 4, chemicals, pepper spray, pwede gamiton para sa ma-distract ang kriminal. Level 5, non-lethal weapon, kung dili lisod ang kamot lang baton or less lethal weapon gamiton. And last is level 6, firearms. Last option na gyud ni kung delikado na ang kinabuhi sa guard or sa uban nga na bitaw. Next is Rule 56, duties during strike and lockouts. Section 256, Rule of PSP during strike lockouts. Kung naay welga rally or picket ang trabaho sa guard, kay dili gyud apil dili pwede nga nang mukuyog sa mga mag-strike or mag-apil sa mga gathering nga makaguba sa peace and order. Ilang rule kay natural lang kanang meaning kanang bantayan lang sa safety, protektahan ang property og make sure nga dili kanang makagubot, dili sila dapat mahimong part sa away between worker and management. Section 257, police for PSP during strike lockouts. Kini nga section kay ga-set up rules kung saan sa guard kung na-strike or lockouts. Mo ni ang mga important policies. A, kung ang guard nagyoy sa front sa mga sa mga nag-strike or rally, dili sila pwede magdala og pusil, pwede lang nightstick, baton og usahay, tagaan sila og kanang
ug kanang tear gas kung need. Sa B kung letter B kung guard assigned pero wala ka face to face sa strikers, pwede ra sila magdala og issue firearms in the usual way. And letter C is dapat likayan ang direct contact with the striker, meaning dili sila manghilabot physical or verbally. Letter D is dapat ang guard magpabilin lang sa sulod sa perimeter sa lugar nga maprotektahan nila. And letter E, kung naay risk or danger ang guard, pwede gamiton na ang saktong force lang, dili sobra para makontrol ang situation. And letter F is guard dili pwede mo side sa management para makig-away sa workers, like dili sila mag smuggle or strike breaker or magpugson nga undang ang picket. And letter G, guard nga dili in charge sa labor code enforcement, dili na ilang trabaho. And letter H, lastly, kanang kung ang duty ang guard dapat complete uniform with name visible sa ibabaw sa breast pocket. And next slide is section 258, Chief Security Officer. Kung naay strike o pocket sa isa ka kumpanya, naay role ang Chief Security Officer or CSO or Detachment Commander. Mo ni ilang mga main policies. Una is kung naay strike ang mga guards na dool or bisan ma-comfort sa crown, kuhaon tanan pusil o ibutang sa vault, pwede ra ni i-resign sa uban guards nga layo sa strike area. And kadua is ang CSO Detachment Commander dapat ilagbok ang tanan pusil nga asa gikan og asa gibutang. And katulo is kung gamay ra ang guard, walay detachment commander and ang agency operator or security officer ang dapat information siya dayon ang siya mo check sa situation og mo decide unsay buhaton para malikayan ang gubot, pero in the same time batayan gyapon ang property. And kapat is ang CSO Detachment Commander dapat consent contract management og makita nila ang mga crown strike na ay buhat nga illegal or klaro nga supak labor code, penal code or local ordinance, dapat i-report dayon sa nearest police station. And last is kalima pa day kung available nga makigstorya sa striker, ang CSO or detachment commander lang ang pwede makigstorya sa leader, dili pwede ang ordinary guards. Ang result sa istorya report dayon sa management. Importante dili gyud mag-negotiate ang guard sa labor management dispute, trabaho na sa mga management dili sa security. And ang CSO is a main in charge during strike. Siya ang mag-withdraw o mag-manage sa armas. Siya ang mo report sa mga management o police kung illegal na crown. Siya lang ang pwede makipagistorya sa leader, dili ang ordinary guards. Dapat focus lang siya sa safety or order, dili lang sa labor dispute. And that's all, ma'am. Thank you.